Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. God is good. Amen. May boses pa ba? Parang pawala na yung boses ko, kakasigaw, no? Talagang isinigaw natin yung pag-awit natin sa Panginoon kanina. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Amen. Ayan. So, ang topic nga po natin, gaya ng nabanggit, ay patungkol sa pagkakaroon ng matatag na pananampalataya. No? Ang buhay na nagtitiwala sa Panginoon o sa Diyos. Ayan. Ang ating topic po ay magmumula sa bersikulo na makikita natin dito sa ating screen. Ayan. Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8. Ayan. Muli, kung may Bible po tayo sa ating mga cellphones, pwede po nating sundan ang mga verse, no? Sama-sama nating basahin. Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Ito po ang nasusulat. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog. At hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Ayan. Napakaganda ng verse na ito, mga kapatid. Lalo na kung talagang may a-apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan sa araw na ito, iniimbitahan ko po ang lahat na ipikit natin ang ating mga mata at iikot natin ang ating mga ulo. Amen. Ama na makapangyarihan sa lahat, ang nag-iisang Panginoon na aming pinupuri. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin ngayong oras na ito upang kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong salita. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. Bigyan mo po kami ng presensya sa aming mga puso upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay mamutawi sa aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo po kami na maintindihan at makuha po ang mga mensahe na nais mo po na marinig namin sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ay mas lumakas at mas maging matibay kami sa aming pananampalataya at sa aming pagtitiwala sa inyo hanggang sa pagkatapos ng aming sermon at hanggang magpatuloy ang mga araw na kami ay nabubuhay dito sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So muli, magandang araw po sa ating lahat. Amen. Kahit pa paano, medyo umu-okay na, no? Ang panahon. At nawa magpatuloy ito. At ganoon din naman sa ating mga buhay. Minsan umuulan, minsan umaaraw, no? So, panapanahon lang ang ating buhay. Lalo na ngayon, tayo ay patuloy na naninirahan dito sa mundong ito bilang mga Kristiyano. Ibig sabihin, maraming mga pagsubok, maraming mga problema tayo na mararanasan.
Ayan. Pero, bago tayo magpatuloy, may isa akong katanungan sa inyo mga kapatid. Ano ang nagbibigay sa inyo ng kalakasan? O ano ang nagbibigay ng pag-asa sa atin sa gitna ng pagsubok? No? Sagutin natin yan sa ating mga sarili muna. Kasi marami tayong maaaring kasagutan sa tanong na iyan. No? Hindi lamang iisa, ngunit maaaring marami, depende sa ating mga priorities sa ating buhay. Ngunit nawa, pagkatapos ng sermon natin, no, sa ating pag-uusap-usap, pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon, nawa ay magkaroon tayo ng iisang kasagutan, no, hanggang sa ating mga natitirang buhay dito sa mundong ito. No? Patuloy ito na maging kasagutan sa tanong na ito. Kasi maaaring magbago yan, maaaring hindi rin naman. Maraming posibilidad habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. Ayan. Kaya ang ating pag-aaralan sa araw na ito, mga kapatid, muli ay ang Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng isang imagery, kumbaga may simbolismo na ating makikita dito. Gaya nga ng nabasa natin, basahin natin muli, no? Jeremiah 17 verse 7 to 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. So napakaganda, lalo na kung tayo ang puno na ito. No? Mayroong, kumbaga, imagery na ating maisa sa buhay, may apply sa ating mga buhay na nawa ay mas may apply natin habang tayo ay narito. So talakayin natin ito kung paano tayo magiging kagaya ng puno na ito. No? Ayan. So unang bagay na makikita natin dito ay sa verse 7, sinabi dito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Ayan, mapalad. Ano ba kapag sinabing mapalad? Pag sinabing mapalad, sa English ay blessed. Yan, blessed. No? Kapag sinabi nating blessed, ibig sabihin, mapalad ang tao, ito ay nagpapahiwatig ng maaring kasaganaan, di ba? Kagandahan ng buhay, kapayapaan, kasiyahan. Yan. Ngunit hindi lang ito basta lang nakaangkla sa mga material na bagay. No, ito rin ay tumutukoy sa biyayang kaloob ng Panginoon sa ating mga buhay. No? Kapag may mga Kristiyano tayong kakilala na gumaganda ang buhay, uy, binibless siya ni Lord. Ayan. Yan ang ating mapabanggit. Mapalad ang kanyang buhay. Maganda ang nararanasan ng tao na ito. No? Kapag mapalad. So, sinasabi dito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung i-reword lang natin, no, ang tao ay mapalad daw kapag siya ay tumitiwala sa Panginoon. So, ibig sabihin, mayroong pagtitiwala. Ang tiwala na ito ay nagiging pundasyon. So, hindi ito nangangahulugan na pagtitiwala lamang sa Panginoon kapag ang buhay ay madali. No? Again, lagi naman nating napapag-usapan na kahit dapat sa kabila ng problema ay tayo dapat nakatuon sa Panginoon. Ibig sabihin, ang buong puso, buong pagkatao natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon. At lumilitaw dapat ito lalo kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok, ng problema, ng kahirapan. No? Yung kakayahan natin ay nasa Panginoon. Yung lakas natin ay nasa Panginoon. Tumitiwala tayo sa
Panginoon. Amen? Ayan. Sabihin mo sa iyong katabi, tumiwala ka. Ayan. Tumiwala ka sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay sa ating buhay ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. Inihahabili natin ang ating mga lakad, ang ating mga desisyon, ang mga pangyayari sa ating buhay, ibinibigay natin lahat sa Panginoon. Awit 37 verse 5. Ang ganda nito. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Ayan. Naniniwala tayo na kahit ano ang mangyari sa ating buhay, sa kabila nito, God is in control. No? Ang Panginoon ang siyang mangunguna dapat sa ating mga buhay. Ganon din naman ang sabi sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Yan. Pastor, lagi mo nang sinasabi yung verse na yan. Pansin ba natin, no? Palagi natin iyang naririnig. Kasi napakaganda naman na paalala niyan palagi, no? Na ikaw ay tumiwala sa Panginoon, no? Yan. At ang lahat ng iyong mga lakad ay aayon din naman sa Kanyang kalooban dahil ituturo niya ang iyong mga landas. So ito ay nagpapakita ng buong pagtitiwala sa Panginoon. And again, ang tumitiwala sa Panginoon ay mapalad. Ayan. So tanungin mo ang iyong sarili, mapalad ba ako? Ayan. Dapat, ang sagot natin ay, syempre naman, no? Amen. Dapat tayo ay mapalad sa paraan na ito na tayo ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon. Kasunod nito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Ayan. Ito yung tanong natin kanina, ano ang ating pag-asa? Ano ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok? No? So sabi sa talata, ang taong mapalad ay ang pag-asa ay ang Panginoon. No? Ibig sabihin, hindi ang kayamanan, hindi ang kasikatan, hindi ang pangsariling karangyaan, no? Hindi ang iba pang mga bagay, bagkus mapalad ang tao na ang pag-asa ay ang Panginoon. No? Kung ikaw ay Kristiyano, wala nang ibang kasagutan dyan. No? Kung ano, pag may nagtanong sa'yo, anong pag-asa? Anong pag-asa mo? Ang Panginoon. Period. No? Wala na dapat iba. Dahil ang mga bagay na narito sa mundong ito ay lumilipas. Amen? Ayan. So ang pag-asa, dapat natin ay ang Panginoon. Ibig sabihin, wala na tayong ibang bagay na inaasahan pa sa lahat ng oras, kundi ang Panginoon lamang. So iba ang sa ibang tao, maaaring iba ang kasagutan nila. And okay lang yun, no? Dahil ang Panginoon naman ang siyang gagalaw sa kanilang mga buhay. So tayo, kontrolado natin ang ating mga kaisipan, kontrolado natin ang ating mga desisyon sa buhay. So ikaw, naisin mo na ang kasagutan mo sa tanong na iyan ay ang Panginoon. Yan. So napakaganda na maging ganyan ang ating mindset sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Romans chapter 15 verse 13. Sabi dito sa sulat ni Apostol San Pablo, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan, paalala sa atin na naisin natin ang presensya ng Panginoon
upang tayo ay puspusin ng kanyang pag-asa na may buong kagalakan at kapayapaan sa ating pananampalataya. Meron ding sulat sa Awit, chapter 62 verse 5. Sabi dito, "Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya." Ayan. So, ang ganda na atin yang manamnam, no, sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi madalas kapag tayo ay mayroong problema, mayroon tayong iniinda o tayo ay nasa kaligitnaan ng problema, tayo mismo ang nagnanais na magkaroon ng solusyon sa problema na ito. Tama? No? Normal yan eh. Tayo bilang mga tao, kumbaga, parang ang hirap mag-rely sa ibang tao. Paano pa kaya na ikaw, kunyari, hindi ka pa Kristiyano, paano ka magre-rely sa Panginoon kung hindi naman siya ang mangunguna sa buhay mo, no? Kasi kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, ikaw ay maniniwala at magtitiwala lamang sa mga bagay na iyong nakikita, no? At hindi natin yan maide-deny sa ibang mga tao kasi sila, ganon ang kinagisnan nilang buhay. Ngunit tayo ay nagnanais na ang Panginoon ang manguna sa ating buhay. Kaya dapat, kapag tayo ay nasa ganoong mga sitwasyon, ang Panginoon dapat ang naisin natin, ang dapat hintayin natin, no? Ang kalooban niya dapat ang manguna sa ating mga buhay. Ayan. So nawa malinaw yan, mga kapatid, no? Na mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay Panginoon. Ayan. Sabi mo sa iyong sarili, mapalad ako. Ayan, mapalad ako. Mapalad tayo. Blessed tayo, mga kapatid. Ayan. Sa pangalawang parte ng ating verse, sabi dito sa verse 8, "Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog." Ayan, muli, puno. Ano ba ang inilalarawan ng puno na ito? Ano ba ang ibig sabihin ng puno na ito na sinasabi na ang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog, no? So, ang simbolismo o ang pinapahulugan ng punong kahoy na ito ay tayo, no? Tayo itong punong kahoy na ito eh. Na dapat nga tayo, ang sinasabi dito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog. So, isang larawan ng matatag at mabungang buhay ng isang taong nagtitiwala sa Panginoon. So, ibig sabihin muli, tayo ang punong ito at dapat tayo ay nag-uugat saan? Sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog. Ano ba yung nag-uugat? Lumalago, no? Kumbaga, tumatatag, nagkakaroon ng pundasyon, no? So yung ugat na ito, mga kapatid, ay ang tiwala, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ito ay pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. So kapag ang puno ay magandang pagkakaugat, no? Hindi ito basta-basta matitinag. Kahit anong baha, kahit anong... Actually, itong mga ugat na ito pa nga ang nagpipigil sa landslide, di ba? Di ba? Ito ang siyang nagiging pundasyon kung saan nakaangkla o saan nakatayo ang puno. So kung matibay ang ugat
ng punong ito, ibig sabihin malalim ang relasyon sa Panginoon. At siya ay mapalad. Ayan. So, hindi mapuputol o hindi matutuyo at palaging pinaguhugutan ng lakas ang tubig ng buhay na mula sa Panginoon. Ganyan din dapat tayo. Amen? So, ang ating ugat dapat ng pananampalataya ay lalong lumalalim habang tayo ay lumalapit sa Panginoon. So, mas lumalalim, no? Mas nag-grow tayo spiritually. Kasi again, kapag tayo ay hindi nag-grow spiritually, hindi rin naman mag-grow ang mga tao sa paligid natin, no? Kasi tayo ay ginagamit ng Panginoon bilang instrumento upang maipangalap ang kanyang salita. Hindi lamang ito sa pamamagitan ng pag-share ng gospel, hindi lang ito sa pamamagitan ng pag-share ng kanyang salita, bagkus sa nakikita rin sa ating mga buhay, no? Tayo ay dapat buhay na patotoo ng mga salita ng Panginoon. No, hindi lang preach, no? Sabi nga nila, walk your talk, no? Dapat kung ano ang pinag-aaralan natin, kung ano ang mga naririnig natin, dapat isabuhay din naman natin ito. Sa paraan na ito ay mag-grow tayo spiritually and at the same time, makakatulong ito bilang maging paraan upang maging blessing tayo sa iba. No, lalo na dito sa ating church, no, kapag tayo ay mas mag-grow, bawat isa, spiritually, mag-grow din naman ang numero natin, no, sa kalooban ng Panginoon. Kasi hindi ibibigay ng Panginoon ang isang bagay kapag hindi pa handa. No? Ulitin natin yan, no? Hindi ibibigay ng Panginoon ang isang bagay kapag ikaw ay hindi pa handa. Ayan. So, ang Panginoon ay mayroong time frame, no? At alam niya kung ano ang mga mangyayari ayon sa kanyang plano. So, tayo, habang tayo ay nabubuhay dito, dapat tayo ay mas lumalalim, nagkakaroon ng ugat. Tayo dapat ay magtumibay, no? Maging matatag at magkaroon ng mabungang buhay sa kabila ng tagtuyot, sa kabila ng problema, sa kabila ng kahit ano pa mang pagsubok na ating mararanasan. Amen? Ayan. Sabi sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7, kung paano nga ang inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na naguugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumagana sa pagpapasalamat. So nagkakaroon tayo dapat ng ugat na nangatatayo sa Panginoon, no? Dapat tayo ay mas lumalim sa ating pananampalataya. Dapat tayo ay mas mag-grow spiritually. Ayan. So, importante yan mga kapatid. Hindi lang yan simpleng bagay, no? Ito ay dumaraan ng maraming pagsubok, maraming proseso. Tayo ay mas lumalakas habang tayo ay mas patuloy na nagpupuri at nagnanais ng presensya ng Panginoon. No? So naisin natin na tayo palagi ay nasa presensya ng Panginoon. Tayo ay laging nakikipag-usap sa Kanya sa iba't ibang paraan. No? Ano ba yung mga pangunahing paraan ng pakikipag-usap sa Panginoon? Ang panalangin at pagbabasa ng Biblia. No? Importante na atin iyang gawin. No? Kahit pa unti-unti. Gaya nga sabi ni Brad Derek, no? Magbasa tayo sa umaga, magbasa kung kailan tayong may oras, no, na maibibigay sa Panginoon. Dahil ganun din naman ang ginagawa ni Brad Derek. Ngayon, sa awan ng Panginoon ay kabisado na ni Brad Derek, no? Ang mga salita ng Panginoon. At syempre, nire-refresh pa rin yan. Amen? Diba? Palagi natin yan dapat gagawin. Kumbaga, make it a habit, no? Parang ating paghinga. Lagi natin itong ginagawa kahit hindi natin ito iniisip. Ayan. So, importante. Ayan.
At pangalawa dito ay ang pagtugon sa init ng pagsubok. Sabi nga sa muli, hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. No? At ang init na ito ay simbolo ng pagsubok, ng kahirapan sa ating mga buhay. So sa kabila nito tayo ay tumitiwala sa Panginoon at hindi tayo natatakot sa mga pagsubok na ito. Kumbaga, alam natin na tayo ay sinusubok. No? At iniisip dapat natin na ang pagsubok na ito ay makakatulong sa atin. No? Hindi makakasira sa atin. Kumbaga, ito ay paraan upang tayo ay mas lumakas, upang tayo ay mas magtumibay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayan. So dapat tayo ay maging magalak sa gitna nito. Sabi nga sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 7. Sabi dito, na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Hesukristo. Ayan. So, mas mahalaga pa ang ating pananampalataya, no, kaysa ginto. Magkano na ang ginto ngayon? 'Di ba? Ang mahal ng ginto, ang mahal ng diamante. Ngunit mas mahalaga pa ang pananampalataya natin kaysa sa mga ganitong bagay, no? Kaya ang mga pagsubok na ating nararanasan ay paraan lamang upang tayo ay mas magkaroon pa ng kalakasan sa kabila nito, no? Ito ay ayon sa ikapupuri, ikakalwalhati ng Panginoong Jesus. Amen? Ayan. Ano pa ang sabi? At hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa. Magiging sariwa. At hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Yan. Sabi sa John chapter 7 verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi sa kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog na tubig ng buhay. Ulitin natin niya, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya, ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ayan. So, again, kahit pa anong pagkatuyo, kahit ano pang problema ang danasin natin, kung ang kalakasan natin ay nakaangkla sa Panginoon, diba? Hindi tayo matutuyo. Hindi tayo manghihina. Hindi tayo magkakaroon ng matinding dagok sa ating buhay. Dahil alam natin na ang Panginoon ang siyang mangunguna sa atin. Palakpakan natin ng Panginoon dahil dyan, mga kapatid. Mayroon tayong pag-asa kahit na ano pang problema ang ating maranasan. No? Sa totoong buhay, maaaring may pagkakataon na tayo ay sumusuko. No? Ngunit lagi nating tandaan, sa ating kahinaan, malakas ang Panginoon. Ayan. Maaaring hindi natin ito na-appreciate kung tayo ay hindi pa nakakaranas ng matinding dagok sa buhay. Ngunit, babalik ito sa atin, no? Kapag tayo ay nasa gitna na ng season na iyan. Importante na paalalahanan natin ang ating sarili at paalalahanan din naman natin ang mga tao sa ating paligid. At huling bagay dito sabi, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa
at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Ano ba ang mga bunga na ito? Sabi nga sa Galatia, di ba? Chapter 5 verse 22 to 23. May mga spiritual na bunga. Ano ba ito? Tulad ng pag-ibig, kapayapaan, at kabutihan. Ayan. So maraming maaaring bunga ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ngunit ang lahat ng ito ay sa kapurihan niya. Hindi ito para sa sisikat natin, hindi ito para sa ikararangyan ng ating buhay. Bagkus, kasi maraming ganyan mga kapatid. Hindi natin maiiwasan ng mga taong ganito na ginagamit ang salita ng Panginoon upang sila ay magkaroon ng marangyang buhay. No, ginagamit nila ito upang sila ay makapag-manipulate, likom ng maraming pera. Ngunit tayo, ninanais natin palagi na ibigay lamang kung ano ang nais na sabihin ng Panginoon. At isa dito, ang paalala na mapalad ang tao na tumitiwala sa Kanya. Amen? Dapat natin yan laging tandaan, mga kapatid. Ngayon, ano ba yung mga principles ng paglago at pagpapala sa Panginoon? So paano natin maisasabuhay ang mga prinsipyo na mula sa talatang ito? Simple lang, 2 talata lang ang ating binasa ngayong araw na muli kung babasahin natin, no? Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. So unang prinsipyo na makikita natin dito ay pagkakaroon ng ugat sa salita ng Panginoon. No, gaya ng punong itinanim sa tabi ng tubig, kailangan natin ang regular na pagsasama sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ating mga panalangin. So hindi tayo mananatiling matatag kung ang ating pananampalataya ay mababaw lamang kagaya ng ugat. So dapat tayo ay magpatuloy na maghukay ng mas malalim pa na relasyon sa Panginoon. Sabi nga sa Joshua chapter 1 verse 8, ang Biblia, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag maihiwalay sa inyong bibig, kundi ang iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ayan. Naranasan ba natin mga kapatid na may nangyayari sa ating buhay, tapos may maaalala tayo na verse? No? Ay, sabi pala sa ganito, dapat hindi ganito yung gawin ko. No? Sabi pala sa ganito, dapat ganito yung maging desisyon ko. No, ganun dapat tayo mga kapatid. Although hindi natin kabisado word for word yung verse, yung mensahe na nais may parating sa atin, ay babalik tayo dun sa verse na yun, no? At makakatulong upang magkaroon tayo ng mas magandang desisyon ayon sa kalooban ng Panginoon. Ganun kasi kapag ini-expose natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. No, siyempre mas maganda kung kabisado mo yan word for word, no? Ngunit ang mensahe ang mas mahalaga dito na may apply natin sa ating mga buhay. No, dahil makakatulong ito, maaaring magturo sa iyo sa mga bagay na dapat mong maalaman at makakatulong ito sa pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran, di ba? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal,
tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan. So yan ang unang prinsipyo na ating makukuha dito sa paglago at pagpapala sa Panginoon. Pangalawa, harapin ang pagsubok ng may pagtitiwala. Again, lahat tayo sa mundong ito ay makakaranas ng pagsubok. No? Walang taong walang problema. Lahat tayo may problema. Kahit bata ka pa, kahit teenager, kahit matanda, no? Lahat tayo ay may problema. Ngunit sa kabila ng mga problemang ito, dapat nakatuon ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Dahil alam natin na ang Panginoon ang ating lakas at tagapagtanggol. Panghuling bagay, patuloy na magbunga kahit sa mahirap na panahon. No, ibig sabihin, hindi lamang tayo tinawag upang magbunga sa panahon ng kasaganahan. Tayo rin naman ay tinawag na magbunga kahit sa panahon ng tagtuyot. At bilang mga Kristiyano, napaka-importante na ang ating buhay ay dapat maging mapagpala o pagpapala sa iba. No? Maging sa mga oras ng pagsubok. Again, balikan natin yung ugat. No? Ang ugat mismo ang pumipigil sa pagkakaroon ng landslide. No? Ibig sabihin, kung sino man ang mga nakapalibot sa punong ito, hindi sila basta-basta magla-landslide. No? Ibig sabihin, ikaw ang nagiging instrumento na ginagamit ng Panginoon upang maging matibay rin naman ang iba sa kanilang pananampalataya. Napaka-importante niyan, mga kapatid. Dapat ikaw ay maging, again, ang tawag nga sa atin, ambassador of Christ. No? Ambassador. Tayo ay dapat maging representative ng Panginoon dito sa mundong ito. Dapat tayo ay maging kalakasan din naman ng iba dahil ang kalakasan natin ay nagmumula sa Panginoon. Ibig sabihin, kung ano ang nagmumula sa Panginoon, tatanggapin natin at ipapamahagi din naman natin. Amen? Yan. So napaka-importante na maisabuhay natin ang mga bagay na ito. Dahil ito nga ay naayon din naman sa kalooban ng Panginoon. At alam natin na tayo ay mapalad kapag tayo ay tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat at magandang umaga sa Panginoon. Praise God. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan na ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.